Napaungol si Raven at napatingin sa kanyang ibaba. Nakita niya si Hestia na mapusok na nakangisi sa kanya habang ang kamay nito ay unti-unting naglakbay papunta sa zipper ng kanyang pantalon. At nang marating nga ng mga daliri nito ang kanyang zipper ay mabilis nitong binaklas iyon. Hindi lang iyon. Dahil ay mabilis nitong inilabas ang kanyang kahandaan at mabilis na binuhay iyon sa pamamagitan ng kanyang mga palad. Daing niya ng itaas baba ni Hestia ang kamay nito sa kanyang ay mabilis at madiin. Hanggang sa tuluyan ng manigas iyon. Tila mas lalo siyang mahibang ng muli itong napangiti sa kanya at sunod ay bumaba ang mukha nito sa kanya at mabilis na hinimod ng dila nito ang kanyang Napakapit siya sa kama, lalo pa. Nang sunod na gawin nito ay isubo ni Hestia ang kanyang pagkalalaki. Napabalikwas ng bangon si Raven at habol ang hininga. Napatingin siya sa pagitan ng kanyang mga hita at nakita nga na nakatayo ang kanyang pero wala roon si Hestia na nagpapaligaya. Kagaya ng nasa panagnip niya. FK, sigaw niya at napasabunot sa kanyang buhok at pilit na inalis sa kanyang isipan ang nangyari sa panaginip niya. Patuloy siyang napamura lalo pa at unang beses na mangyari sa kanya ang ganito. At hindi dapat. Lalaki lang ako kaya ganito, hindi ba? Pero sa lahat ng tao nakakilala niya ang kanyang sekretarya pa talaga. Si Hestia pa talaga. Hindi. Maari. Ibang-iba ito sa sitwasyon niya kay Sandra. Aaminin niya ay naging close sila at napalapit talaga ang loob niya kay Sandra. Pero hindi ganito. Sandra tried to seduce him, pero ni minsan ay hindi siya nakaramdam ng ganitong libog sa babae maliban na lamang sa mga dating nakarelasyon niya. Matagal na rin ang huling relasyon niya at hindi naman niya kasintahan si Hestia pero tila nagiging iba ang dating nito sa kanya. Pero kay Hestia, si Hestia na hindi pa naman niya gaanong ka-close. At alam rin naman ang hangganan ng relasyon nila bilang mag-boss. Si Hestia na hindi naman siya siniseduce. At wala namang ginagawa na kahit na ano para isipin niya na inaakit siya nito. Binibigyan ng mali siya ang kahit na anong pakikitungo nito sa kanya. Malito, hindi dapat ganito, anya pa at tumayo upang magpunta sa banyo. Kahit na alauna na ng madaling araw tumayo siya para maligo. He needs a cold shower, pero mukhang hindi lang iyon ang kailangan niya. Dahil kailangan niyang alisin ang kahit na anong nararamdaman sa kanyang sekretarya. Lalo pa at lagi niyang makakasama ito sa trabaho. Nagising si Hestia sa tunog ng kanyang alarm. Wala pa siya halos tulog dahil may racket siya kahapon. Doon ulit sa sports bar kung saan isa pa niyang sideline. 2:00 na siya nakarating siya sa company. Hindi siya nakita ng security dahil hindi naman strict ang security sa likod ng kumpanya. Sa fire exit siya dumadaan at inaakyat ang hagdan papunta sa opisina nila ni Boss Raven dahil iniwasan niya na may makakita sa kanya sa elevator. Kaya naman kahit halos ilang oras lang ang tulog niya ay kailangan niyang gumising ng maaga para makaligo siya sa may employees lounge sa ibaba. Baka mamaya ay may empleyado na roon bukod sa kanya. Tumingin siya sa kanyang cellphone at nakita na 6:00 na pala, iba sa inaasahan niyang oras. Anya, bago napabalikwas ng bangon. Usually ay 5:00 siya naliligo para sigurado na walang makakakita sa kanya. Madalas kasi ay 6:00 may mga employees nang pumapasok. Kaya kailangan niyang magmadali. Ginilid niya muna ang hinigaan sa storage room ng opisina at mamaya na lang niya iyon aayusin. Pagbalik niya, agad siyang bumaba bitbit ang bag. Kung nasaan ang tuwalya, sabon, shampoo at ang kanyang mga damit na bihisan.
at muli ginamit ang fire exit stairs pababa. Halos hingalin pa nga siya dahil ilang palapag rin papunta sa employees lounge. Pero, mas mabuti na rin na dito siya dumadaan dahil mas ligtas rito kaysa gagamit siya ng elevator. Nakasara pa ang ilaw sa employees lounge dahil 7 ang payon binubuksan ng janitor sa company. Napangiti siya at binilisan ang kilos upang pumunta sa may shower area roon. Agad siyang naligo at nagbihis. Napahikab pa siya dahil sa antok. Pero, kailangan niya ng magmadali. Akmang papatuyuin na niya ang kanyang buhok sa may hand dryer sa siwa. Nang biglang bumukas ang pinto ng washroom. Agad siyang kinabahan at agad na napatingin sa may pintuan at mas lalo pa siyang kinabahan nang makita niya sa may pinto ay si Sandra. Ngunit hindi niya iyon ipinahalata. Nagkagulatan sila, agad na sumilay ang ngiti ni Sandra habang papalapit siya kay Hestia. Good morning, Miss Coronel, sarkastikong bati nito sa kanya habang kita pa rin ang nakakainis na ngiti sa mukha nito. Good morning, Miss Sandra, blangko niyang sabi. Bago humarap sa salamin at patay mali siya, kunyari. Upang hindi ito magduda sa kanya. Ang aga mo ata. Miss Sandra. Natawa ito at tumabi sa kanya at nag-ayos sa salamin. Well, I decided na pumasok ng maaga dahil may mga aasikasuhin ako. And I decided to check lang itong employees lounge nang marinig ko na may kumakaluskos rito, then here you are. Ikaw, Ananas. Coronel, ang aga mo ata. Too early lalo pa at 8 ang pa. Ang time mo, di ba? Tanong nito sa kanya. Muli ay naramdaman ni Hestia ang kaba dahil sa tanong nito. Pero kailangan niyang lusutan ito. Same as you. Marami akong aasikasuhin. Ngayong araw kaya maaga ako. Napatango-tango ito sa kanya habang pinagmasdan siya simula ulo hanggang paa. Dito ka. Nag-shower, tanong nito. Doon niya na-realize na nakasampay pa ang tuwalya na ginamit niya sa may lababo. Elsa pa ay nakatingin ito sa basa niyang buhok. And that moment, alam niyang hindi niya maitatanggi na dito siya naligo. Yes. Oh? How come? Wala ka bang shower sa bahay? Mo, tanong nito sa kanya. Napataas ng kilay si Hestia. Parang pinapamukha. Patalaga nito na hampas lupa siya. Well, nag-jogging. Kasi ako. Siyempre, to make myself fit. At to merit so. Na ako rito para mag-shower. Bakit? Bawal ba? Iyon. Yumiling si Sandra, nope, the employees can use this lounge and this shower area as much as they want. Yun naman pala eh. Buwisit na to. Ikaw. Hindi ka naligo. Hindi kasi basa ang buhok. Mo, tanong niya kay Sandra kaya natahimik ito. Hindi kalaunan ay natawa ito sa kanya. I'll used a hair blower, hindi mo alam iyon. Wala ban onsa. Pinanggalingan mo, tanong nito sa kanya. Sos, dahilan mo. Halata naman na hindi ka naligo. Nabalitaan ko, nasunugan ka raw. I'm so sorry. For what happened? Nakahanap ka na ba ng bagong apartment? Tanong ni Sandra sa kanya. Tumango siya at sinagot ito kahit ayaw naman na niya sana. Dahil alam niyang ichichismis lang siya. Nito. Yes, nakalipat na ako. Really? That quick? Sure kang hindi ka sa kalye? Natutulog? At kaya ka dito naligo ay dahil wala kang mapaliguan sa kalye. Napataas ang kanyang kilay sa sinabi nito. Excuse me, hindi ako sa kalye natutulog, kundi sa stockroom ng opisina. I think kung sa kalye man ako nakatira ngayon o kung saang mansyon ay wala ka nang pakialam doon. So if wala ka nang sasabihin na maganda ay aalis na ako dahil
as I've said, marami rin akong aasikasuhin. Ngayon, aniya at tumalikod na kay Sandra. Hinawakan niya ang knob ng pinto at akmang. Pipihitin na iyon nang hawakan ni Sandra ang kamay niya. You are not clean as you think you are. Kung ano man ang tinatago mo, malalaman ko iyon. And Mark, I'm a word kung ano man ang plano mo para makaangat. Sa kumpanyang ito ay hindi ko hahayaan na mangyari. Maliwanag ba? Kaya mag-ingat ka. Dahil kaunting mali lang na maaring maging dahilan para mawala ka. Sa kumpanyang ito, ididiin kita mawala ka lang sa landas ni Reven at landas namin rito. Pinakatitigan niya lang ito at mabilis na inagaw ang kanyang braso. Hindi na siya nagsalita at tinalikuran si Sandra at lumabas na ng restroom. Hindi pa man siya nakalalayo ay narinig niya ulit si Sandra. Have a nice day, Ams Coronel. Lagi kang maingat. Napairap lang siya at hindi ito pinansin. Pagkatapos ay bumalik na sa itaas kung nasaan ang opisina nila ni Raven. Pagkarating niya roon ay agad siyang napamura. Dahil sa mga naging banta ni Sandra sa kanya. Minamalas na nga siya at wala ng choice kaya dito. Siya sa stockroom tumutuloy ay pagbabantaan pa. Siya nang ganoon. Bruha ka talaga, Sandra. Siguro nung nagpaulan si Papa Jesus ng kabaitan ay kumatos ka. Pero saan ako lilipat kung magkataon? Kailangan kong mag-ingat. Kailangan kong mas bantayan ang mga galaw ko para hindi na mangyari yung kanina. Kaunti na lang makakaipon na ako ng pang security deposit, pwede na akong lumipat kapag nagkataon. Napatingin si Raven sa kanyang relo pambisig at nakita na 4 din na. Agad siyang napaisip kung talaga ba na wala siyang schedule ngayong hapon. Samantalang ang alam niya ay may meeting pa siya bago matapos ang araw ngayon. Hindi naman kumatok si Hestia upang sabihin na may meeting siya at hindi pa rin ito kumakatok upang magbigay ng mga documents na kailangan niyang pirmahan. Siguro, na-move anya pa bago napasandig sa swivel chair niya. Akmang sisilipin niya si Hestia sa labas nang magring ang telepono niya at makatanggap siya ng mensahe. Hi, sir. We can reschedule the meeting with MY. Boss tomorrow if you can't attend today. Sorry, Eiffel. Texted you directly, I've been contacting your secretary since this afternoon, but she's not answering MY calls. We hope that you are well. Thank you, mensahe. Iyon mula sa sekretary ni Ama Montenegro na isa sa mga clients ng kumpanya. STEA niya matapos mabasa ang mensahe nito. Sabi na nga ba niya may schedule siya ngayong hapon. Agad niyang tinawagan ang numero at kinausap ito upang humingi ng paumanhin. Hindi niya rin naalala lalo pa at abala siya sa mga inaasikaso niya kaninang umaga. Pero, kaya nga siya may sekretarya para paalalahanan siya tungkol sa schedule niya. Tapos nakalimot rin ito. Hi, I'm sorry, I wasn't able to attend today due to an emergency. Can we just reschedule it later? Dinner? If that's okay. Okay, thank you so much, anya pa at ibaba ang tawag. Muli siyang napamura dahil sa nangyari, mabuti na lamang ay pumayag ito na ma-move ang meeting. Mamaya, importanteng client si Ama Montenegro. At alam niya na ayaw nito ng late. Maswerte nga siya at pumayag ito kahit mamayang dinner na. Ituloy ang meeting nila. Nakaramdam siya ng inis at galit dahil hindi siya sinabihan ni Hestia. At parang wala itong balak na ayusin ang trabaho nito ngayong araw. Ilang araw na niyang napapansin na parang nag-iba ang trabaho nito. Simula nang masunugan ito at lumamya ito sa trabaho. Hinayaan niya lang ito. Nung una dahil naisip niya marahil dahil lang sa
Nangyari kaya medyo occupied ang isipan nito. Inisip niya na tutal nakalipat na ito ng apartment at maayos. Na ay babalik din sa dati si Hestia. Hindi niya inaasahan na mas lalala pa, to the point, na mapapabayaan nito ang trabaho niya. Na makalimutan nito na ipaalala sa kanya ang importanteng meeting niya ngayong araw. Ilang beses niya na nga itong pinalagpas, kanina ng late nitong ibigay ang mga minutes ng meeting na dati ay ibinibigay nito kaagad matapos ang meeting. Tapos, ngayon naman ay kinalimutan nito ang schedule niya. Parang hindi na ito ang Hestia na nakilala niya. Tumayo si Raven at agad na lumabas ng opisina upang kumprontahin si Hestia. Naabutan niya iyong tulog sa desk nito at agad na pabalikwas ng gising. Nang ibagsak niya ang pinto, mas lalo siyang nainis dahil natutulog pala ito sa oras ng trabaho. Hestia, do you know what time is it? Mataas ang tono at galit na tanong ni Raven. Sir, sambit nito na tila napagtanto na nakatulog. Siya. IST, sabi pa nito nang makita ang oras. Nataranta ito na kunin ang ipad niya upang i-check ang schedule ni Raven, lalo pa nang maalala niya na may meeting dapat ito ng 3:00 at pasado 4:00 na. Sir, I'm sorry. You have a meeting with OST, anya pa nang makita ang mga missed calls mula sa secretary ng kamiting ni boss. Raven. Naidlip siya kaninang 1:30 p.m. Hindi niya akalain na ngayon pa lang siya magigising. Sir, tatawagan ko na lang po to reach the meeting. Hindi na, kasi ginawa ko na, sigaw ni Raven kay Hestia, kaya natigil ito. Pinakatitigan niya si Hestia na ngayon ay natahimik na lamang at halata nagsisisi. Napailing siya kay Hestia, I'm so disappointed, MS. Colonel, kanina late mo na nga naibigay yung report. Tapos ngayon makakalimutan mo ang skit ko. Ang masaklap pa ay naabutan kita na natutulog na para bang wala ka sa opisina. Pansin ko na lagi kang ganyan. Ilang araw kong pinalipas. Tapos ganito ang mangyayari. Sabihin mo nga sa akin ano ang nangyayari sa'yo ha. Umiling si Hestia, ngayon ay namumugto na ang kanyang mga mata at nagbabadya ang luha. Boss. Raven, sorry po. Mabuti na lang at pumayag si Emma Montenegro na I rest ang meeting. Kapag nawala si Montenegro sa mga kliyente ko, malaki siyang kawalan. Naiintindihan mo ba yon? Sa sandaling ito ay hindi na napigilan ni Hestia ang kanyang mga luha. Kung ansero ano na ang pumapasok sa isipan niya. Naisip niya na aalisin siya sa trabaho ni Boss Raven at natatakot siya lalo pa at kailangan niya ang trabaho rito sa kumpanya. Naalala niya ang mga banta ni Sandra, naisip na baka magsabi si Boss Raven sa HR. Pasensya na, sir. Wala pa kasi akong tulog. Pasensya na po. Hindi na po maulit. Pangako, sir. Huwag niyo po akong sisantihin sa trabaho. Pagmamakaawa niya habang sunod-sunod na bumagsak ang kanyang mga luha. Nang makita ni Raven ang mga luha ni Hestia ay napailing na lamang siya, sunod ay tuluyan ng umalis. Habang siya ay naiwan sa opisina at umiiyak pa rin.